Catholic, Worldwide Church of God, lahat po, lahat. Baptist, Okay. Iglesia ni Cristo, lahat po. Ang tawag po namin Ganun dyan, lahat ang kanilang interpretasyon doon sa ating ano. ang tawag po namin dyan sa ganyang interpretasyon nila ay untugan. Nag-uumpugang paliwanag. Bakit? Kasi isa sa ginagamit po nila, Marcos 7. Sa Marcos 7:19 ay sabi po kasi dyan, ang sabi po ng talata, Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, yan. at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Isa yan sa ginagamit nila. Sa madaling salita, lumalabas niyan kung tama yung interpretation nila, nang buhay pa ang ating Panginoon, di pa na umakyat sa langit kasama ng mga alagad, tinuro na niya na pwede nang kainin yung karumal-dumal. Tama? Kung tinuro na pala niya, bakit si Pedro ayaw pa rin kumain? Sa gawa. Napansin nyo? Dapat alam ni Pedro yon. Sa madaling salita, tama tayo na hindi ito pagtuturo na pwede nang kainin yung karumal-dumal. Manapa, ang pinag-uusapan dito ay yung kasabihan na sila po'y kumain ang mga alagad ng tinapay na hindi na muna naghugas ng kamay, kung saan ay sa mga Hudyo, ito ay paglamang sa kanilang salit-saling sabi. Yan po yung mababasa po natin sa talatang 2 hanggang 5. At kanilang nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipang galing sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga panghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? Yan. So kita nyo po, napansin nyo, ang pinag-uusapan doon ay hindi pinapahintulot yung kumain ng karumal-dumal, kundi yung kanilang kasabihan. Ang kanilang kinakain po dyan ay tinapay. Sa English po dyan ay meat, pero ang ibig po sabihin niyan sa Greek ay broma, pagkain. Actually, hindi yan karne. Broma, yan po ay hindi ulam, kundi yung kanilang kinaing tinapay po talaga yan, mga kapatid, na pinag-uusapan dyan. Kaya nang dumating ang panahon ng nasa langit ng Panginoon, doon sa aklat ng Gawa, ayaw kumain ni Pedro kasi hindi naman tinuro sa kanilang Panginoon yan eh. So nag-uuntugan ang kanilang doktrina. Kaya nga nang tinanong ko si Rian Fuentes, yung Baptist, sabi sa debate namin, pwede na raw, nilinis na raw ang karumal-dumal sa bagong tipan. Ang tanong ko, paano nilinis? Paano nilinis ng salita? Basta iyan niya ay nakasulat. Paano nga nililinis ng salita? Pagka pinanalangin daw, yan ay malinis na. Paano kung hindi nanalangin? Hindi nalinis. Hindi raw nalinis pag hindi nanalangin. Kaya ang nangyayari, naging katawa-tawa. Kunyari, lechon ito. Kunyari, lechon. Di ba? Kinuha yung ulo. Nanalangin yung kumain ng ulo. Nalinis. Yung buntot. Hindi nanalangin. Marumi. Hindi marumi yung buntot, malinis yung ulo. Di ba? Nakakatawang doktrina yan, na ang maglilinis pala yun, hindi pala yung Diyos, kundi yung tao na sa pamagitan ng panalangin. Paano ngayon kanya-kanyang kuha? Yung iba nanalangin, yung iba hindi. Di yung isang buong baboy na yan, yung bahagi ng katawan niya, may malinis, mayroong marumi. Di ba kakingkuyan yan, mga kapatid? Hindi ho, totoo. Hindi po kahit kailan, hindi natin pwedeng bakbakin at sirain ang katotohanan, mga kapatid. Ayun, maraming salamat. Okay na ba? Kasi ginandahan natin, kasi isusend daw niya yung link na to eh. Oo, at saka yung mga friends mo, i-encourage mo na magtanong sa pag-aralan live. Pwedeng tumawag. Pwede tumawag live. Kahit sa... sige, dugtong muna si Pastor Dizon. Sandali muna kapatid ha.
Pagdugtong lang po ako ng konti kasi gusto niya itong ipagkaloob doon sa... Maganda na yung paliwanag po ni Brother Johnson. May idagdag lang po kung mga ilang punto. Sa Kapitulo 10 ng Gawa, yun ang ginagamit nila lagi na nagsasabing nilinis na ron ng Diyos ang marumi. Ito kapatid, sa talatang 1, Kapitulo 10, 1 hanggang 8, may isang lalaki doon ang pangalan si Cornelio. Isa siyang Italiano sa pulutong ng Romano. Siya po ang senturyon. Matatakotin sa Diyos, mapagngal sa Diyos, mapagabuloy, nagtayo ng simbahan. Okay? Sa talatang 9, mga kapatid, ang nakakita ng, si Cornelio nakakita ng pangitain, anghel yun. Si Pedro naman sa talatang 9, nakakita ng pangitain. At ang pangitain nga nakita niyo yung ihulog, yun pong lahat ng uri ng hayop, ano po? Kumot, doon sa kumot. Sabi ng boses, magtindig ka Pedro, kumatay ka at kumain. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pa ako kumain ng anumang karumal-dumal. Sagot naman niya, huwag mong ipalagay na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ang intindi nila, yung hayop talaga ang siyang nilinis. Nakuha niyo mga kapatid? Tandaan ninyo, pangitain. Paano mo ba kainin yung pangitain? May kahulugan yan di ba? O, isipin mo, kung gawin natin literal, saan galing ang hayop? Lupa, langit. O sa langit, ibinaba sa lupa. Ano, iniwan o binatak din pabalik sa langit? Binatak. Wala naman palang naiwan Oh, dinala lahat. O, di ba? Kung gawin natin literal. Si Pedro ay nanatitilihang totoo. Okay? Kung ano ang kahulugan ng kanyang pangitain. Dumating yung 3 tao na inutusan ni Cornelio. Ilang tao? 3. 3. Tingnan nyo kung ilang hayop din. Ang mga Hudyo kumikilala sa mga taong hindi Hudyo, hayop. Animal sila, karmal-dumal. 3 tao, ilang hayop? 3 klase din. Gumagapang sa lupa, mga ibon sa impapawid, 4 ang paa. Wala dong isda, mamamatay ang isda, wala tubig Walang nasa dagat Aha. Ilang animals? 3. Ilang tao? 3. Ito ang kuman ng Espiritu Pedro, magtindig ka, pumatay ka, kumain ka. Ilan ang ka? 3 din. Noong si Pedro kumatok ng mga tao po, ito po bang, nandito ba si Pedro? Ganito, pinatawag po kayo. Kapatid, si Pedro, pinaliwanagan na ng Holy Spirit doon sa taas At nung bumaba si Pedro, ito ang sabi niya, ako si Pedro, ako yung hinahanap nyo. Mga kapatid, isipin ninyo, ang sabi ng Panginoon, bumaba ka. Sabi niya, magtindig ka, bumaba ka, sumama ka. Ilan ang ka? 3 din. Ilang tao? Ilang kumana ka? 3. Inulit ng 3 ka? 3. Ilang tao? 3. Ilang klaseng hayop? 3 din. Baka may ibig sabihin, kapangitain nga Di ba? Correct. At sumama si Pedro. Kapatid, pag kami kumatok sa bahay, tao po, tapos pagbukas, sabi niya, ako ang hinahanap nyo, ako si Pedro. Paano mo siguro? Bakit nasabi ni Pedro yon? Kasi pinaliwanagan na siya ng Holy Spirit. Pagdating doon, nung sumama, nakita na lumuhod yung mga tao, lumuhod si Cornelio sa kanya, itinaas, huwag mo kong sambahin. Aba, nung dinala kapatid, ang daming tao. Kapitulo 10, talatang 28 na yan. Ngayon, ang nangyari, si Pedro nagsalita, sabi ni Pedro, alam niyo, bawal sa isang taong Hudyo na makikitungo, makikain, makisama sa hindi kapwa Hudyo. Pero, ipinaliwanag sa akin ng Diyos na walang tao akong tatawaging marumiman o karumal-dumal. So tanong, sinong nilinisan? Baboy o tao? Tao na nagkasala. Kapatid, kung sabihin mong baboy, ang Kristo pumarito para mamatay sa baboy, naintindihan mo ba kung gaano kalagang dugo ng Panginoon para lang sa mga inahin mga matay? Grabe naman. Sa Kapitulo 11, kanina Jess, 11, away-away sila sa konsiho. Bakit ka Pedro sumama doon, kumain ka? Si Pedro nagsalita. Alam nyo, nakakita ako ng pangitain, isang kumot ganon. Ipinaliwanag ni Pedro yon. Tapos yung mga tao, pinuntahan ko, pinangaralan. Tinanggap nila ang salita ng Diyos. Sila ay nagpabinyag. Tinanggap din nila ang Holy Spirit kung ano ang ating natanggap. Ganon din ang natanggap nila. Ang kaligtasan ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong hintil. Ngayon, kung tinanggap nila ang Holy Spirit, sino naman akong aayaw sa Diyos? Lahat ng tao tumahimik.
Koros, itong sabi, kung ganon, sa mga taong hintil ay ipinaabot din ng Diyos ang kaligtasan upang sila ay mga ligtas. Tanong, sa pangitain, ano ang tinutukoy? Baboy o tao? Kung manatili ka sa baboy, bahala ka na. Pero ang linaw, kapatid, ng salita ng Diyos, di ba? O guguluhin mo pa yan, bahala ka. Gusto ko lang talagang kumain. Matawa nga ako kung kainin mo ng kainin para wala nang para ubos na eh. Mahirap bang intindihin, mga kapatid? Ang nilinis ng Diyos at nilinisan si Kristo Jesus. Brother Johnson, magkaroon kami ng debate. Ang debate ay ito, sabi ko, gusto nila kainin talagang baboy eh. Anong nilinisan ni Kristo? Tao, baboy? Ayaw niya ng tao, ayaw rin ng baboy. Tao at baboy, dalawa. Ang pinili. Sigurista. Sigurista. Ano bang kaligtasan? Para sa tao, baboy? Akala ko baguhin na. Inulit pa niya. Tao at baboy! Ano pakialam mo? Talaga? Sabi ko, ang bautismo, para sa tao, para sa baboy? Tao at baboy! Ang membership ba ng langit at sa lupa para sa pangalan Diyos? Tao at baboy! Tao at baboy! Ganun ba, ministro? Ilan ng baboy na binautisman mo at ilan ng baboy na church member nyo? Nakuha niyo bang punto, kapatid? Sabi niya, pilosopo ka. Kanina pa kita pinapapili, tao at baboy ang iyong sagot eh. O ilan ng baboy binautismuhan mo at ilan ng baboy na church member nyo? O nakuha niyo ang punto, kapatid? Tao at baboy para lang talaga masaming malinisan. Hindi kasali ang baboy. Ang baboy nasumpa na lang nung ang tao nagkasala. Hindi naman kasali talaga yun eh. Pati ang mga animals na sumpa din. Sa kapitulo 3 ng aklat ng Genesis, kapatid. Thank you very much. Sige, sister, i-share mo yan. Kung manood sa kapitulo, versikulo, Jesus is coming, pag-aralan natin, steps to Christ, paglapit kay Kristo. Makakatulong yun, mga kapatid. Makakatulong yun. Sa programa rin nila ni Brother Johnson sa Hope Channel. Hope Channel, ang katotohanan. Ay, promote ko nga pala, mga kapatid, yung maraming mga nanonood pala dati sa Hope Channel. Yung pong ating programa, kasi dati nung magkasama kami ni Brother Jerry sa kapitulo versikulo, talagang ang dami po mga viewers po dito. Ngayon po, ang kasama po natin ay si Pastor Bjorn Capiendo. Every Tuesday, 6 to 7 p.m. Nationwide po yan, live po yan sa Hope Channel. Para magkaroon po kayo ng connection ng Hope Channel, alam ko na marami po ang mga nawalang cable, lalo na yung nawala yung ABS-CBN, ay kami po ay pwedeng magkabit sa inyo ng GSAT. No? Pwede namin kayong kabitan para lang mapanood, masubaybayan po ninyo. Hindi po ito hanap buhay, kundi para lang ma-promote at mapanood po ninyo ang ating mga programa. So, yan, sabihin lang po nyo, at kami po ay may pinagkukuhanan at dadalhin po mismo namin sa inyo, i-install po namin sa inyo yung GSAT. Yan po ay, kahit saan sulok po yan, meron. Ayun. Ayan. Si sister. So, sister, maliwanag na po sa inyo? Okay po, Pastor. Maganda pong paliwanag. Thank you very much. God bless. Wow, mga babae nagtatanong ngayon. Magandang hapon po, Pastor. Ang katanungan ko lang po, kasi kanina nakita ko na naman yung 1 Kings 6:13, na lagi po itong nasa sa isip ko. Minsan lang po ako nagtanong sa aking partner. Pero gusto ko po talagang maalaman ang kasagutan doon. Na bakit po ganun na lang po ang Panginoon sa pag-aalaga niya sa bayan ng Israel. Alam naman natin po na mga Israelites talagang napakatitigas ng ulo. Bakit po ganun? Hindi niya na talaga maiwan. Yun lang po ang gusto kong malaman ang kasagutan. Ayun, ang tanong niya, sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga taga-Israel, bakit hindi maiwan ng Diyos? Siyempre, pag hindi mo maiwan asawa mo kahit binubugbog ka, alam na. ang ganda, mga kapatid, ng tanong yan. Magandang sermon yan, mga kapatid. Ang nga. title ng sermon ko na yan ay, You're the apple of my eye. Oh, tamo? Ganda. Sige, Diba? Pastor, Gandang- pakisagot na. Ha? Ako na naman? Ay, Siyempre. mahirap sa'yo. Okay, ganito, mga kapatid. Ang totoo niyan, ang Diyos ay napakabait talaga sa kanila, pero hindi sapagkat sa bansang Israel na matitigas ang ulo. Pinangako kasi doon sa tatay nilang si Abraham. From the beginning. At ipinangako ng Genesis 3:15 na galing sa lahi din ni Abraham, doon lalabas ang tagapagligtas. Kung bakit niya minahal ang bansang Israel, sapagkat doon nang galing ang kanyang anak sa paging katawang tao. Kaya nga ang sabi ay, ang tinatawag natin na, bakit ba ang katotohanan ay nag-umpisa sa mga Hudyo? Siyempre naman si Kristo Hudyo eh. Bakit ang kaligtasan nagmula sa mga Hudyo? Kasi si Kristo Hudyo sa lahi ni Judah.
Ganon po yun mga kapatid. Talagang napakabait ng Panginoon. Alam mo sister, punti lang Brother Johnson ha, Pastor Jomel, sa Mountain View College, siguro mga taga Mountain View College nakikinig ngayon, bago kami dumating, may isang loko-lokong estudyante, anak pa ng pastor. Isipin nyo mga kapatid, sobrang kaluko talaga. Napakaraming symptom ng inabot. Adik-adik pa daw eh. Naawa ang school, pinagraduate na rin. Pero naka 11 years. Grabe ang college sa 11 years. Masteral at doctoral na yan. Ang nangyari mga kapatid, sabi noong bugoy na anak sa presider, ma'am, paggamit ng microphone, magsalita din ako. Ang president, mga kapatid, sobrang nervyos. Buwang nga tong taong ito, tapos magsasalita sa graduation. Ay, Sabado ng hapon yun, tribute to parents. Ay, hindi napigilan, umakyat talaga. Alam niyo, kapatid, anong sabi ng bugoy na ito? Ladies and gentlemen, wala na magawa ang presidente, nakatingala na lang. Ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to tell you that the best parents in the world are all but my father and my mother. Mother, father. English diri-diritso. Thank you so much na sa lahat ng kalukuhan at kagaguhang ginawa ko na sa balat ng lupang ito na pahiyakin ng maraming bisis, itong masabi ko sa inyo, thank you very much because you never and never abandon me. Sabi ng presidente, matino naman pala ko magsalita eh. Umakyat ang tatay, niyakap. Because my son, I love you more than my life. Ay di iyakan ng lahat sa graduation. Isipin niyo kapatid, mahal tayo ng Panginoon sigit sa kanyang buhay. Mas gusto pa niyang mamatay siya kaysa tayo ang mga matay. Hindi niyo ba naisip kung gaano kalaki ang tinatawag mystery of righteousness? Ang ating infinite mind cannot comprehend the things that the Lord has been done to us. Kung ating tinan mga kapatid, pagkabait-bait ng Diyos, hindi ko lang maintindihan din ng sabarista, backslide ng backslide. Di ba? Kabait-bait ng Diyos eh. Di ko nga maintindihan eh. Ang Diyos walang ginawang mali, pero tinatilikuran. Pero ang taong gumagawa ng mali, hindi tinatilikuran ng Diyos. Naisip nyo? Because you're the apple of my eye. Ang mata ng tao, kapatid, aksyonan mo lang tusok. O kahit hindi mo utusan yung, talukap ng mata, sarado. Ganun pang kamay. Why? Because you are the apple of the eye. Whoever touches you, touches me. The Lord said so. So bakit ba hindi niya maiwan-iwan? Genesis 3:15, nung nagkasala ang tao, ipinangako talaga niya may kaligtasan ang sanglibutan sa pamagitan ng kanyang anak. Saan ito lalabas? Doon sa bayang Israel. Hindi niya maiwan-iwan. Ganun niya tayo kamahal. Galing mga kapatid, no? Ang ganda ng sermon nito. You are the apple of my eye. O, dugtungan na lang nila mga kapatid. Yan, meron lang po akong idudugtong mga kapatid. Bigyan natin magbasa tayo ng talata kasi napaka-ganda po ng tanong. Ano? Sa Isaias 49, 14 hanggang 15. Ngunit sinabi ng Siyon, pinabayaan ako ni Jehovah at nilimot ako ng Panginoon. 15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot ngunit hindi kalilimutan. Ayan. O, di mo? Ang ganda ng pagkuhahambing dito ng pag-ibig ng Diyos. Sa Jeremias 31:3, sabi po ay ganito. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Di mo? Everlasting love. Kaya yung tanong, yun ang dahilan. Ang Diyos ay umiibig ng walang hanggang pag-ibig. Brother Johnson, yung sinabi mo, babae din nakakalimot sa pagpapasuso. Pero may mga babae nakakalimot, tama? Maganda yung paghambing niya, kapatid, babae. Atin daw idagdag daw ito, Brother Johnson, Brother Jomel. 23:37. Dito naman, hinihambing ng Diyos ang sarili niya, manok na inahin. Tingnan niyo, kapatid, pagkaganda, nakakahiya sa Diyos, pero andyan na nakatala eh.
23:37. Mateo yan, Mateo. Mateo. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Aha. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Ayaw pa rin, ano? Grabe. Sobra. Ang Diyos, mga kapatid, mapagmahal talaga. Bakit di niya maiwan-iwan? Sobra ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sobra, sobra. Kaya nga, pagka lumalaki ang ating kasalanan, mas lumalaki ang biyaya. Yun nga lang ay maganda roon na tandaan natin, may hangganan din yan mga kapatid. Correct, kasi may judgment. Yan. May judgment, may katapusan po yan, may pagsasara ng pintuan ng awa. Kaya hanggang may panahon pa, ay hanapin natin ang Panginoon. Sabi ni Isaias, hanapin natin siya habang siya'y malapit, tawagin natin siya. Amen. Ayan. Okay? Ganda. Meron Okay. muna sigurong break. Okay? Nasagot ba? Nasagot ba yung tanong? Sige, may, Dalawa na lang daw. Tuloy na natin. sige, Hanggang tuloy ano? na lang yan. Then, proceed tayo sa musical offering. Good afternoon po. Ang tanong ko po, ito po yung usually nagka-create ng confusion ngayon. Pwede po ng konti. Para klaro. Ito po yung parang nagka-create ng confusion ngayon, especially po sa bansa natin. Kasi di ba po, kung di po ako nagkakamali sa doctrine po natin, ay pag po nagpapakasal, bawal po ang singsing. And ngayon po, parang nanonormalize na kapag engagement, yung mga iba po nating kapatiran ay gumagamit na rin po ng singsing. Yung action po ba na ito ay justifiable or yung pagbabago po bang ito ay in accordance sa ating pong paniniwala o inadjust lang or binago lang dahil due to community demand or social demand? Ayun, salamat sister. Ang pinoproblema niya yung sing-sing. Kasi nung araw, pag mayroong mga engagement na nangyayari, walang sing-sing. Pero sa US meron. Dito sa atin wala. Pero may mga kapatid daw na meron na ngayon. So ang tanong niya, ito ba ayon sa ating paniniwala o binago lang due to kung ano pa man yan bagay? Justifiable ba ito? Oo, pwede bang i-justify yun? Sino? Pastor Jong. Sino? Ako naman. Siyempre. Sige. Pagkautosan ako ng dalawa, mga kapatid, di ko matanggihan yan eh. Salamat. Ganito yan. By culture, hindi talaga natin kulturang mga Pilipino yon. Okay? Sa Biblia, mga kapatid, kung ating pong titingnan, kahit sa aklat ng Isaiah, dami talata yan ni Brother Johnson, sa Isaiah Kapitulo 3, mga kapatid, kahit pa sa Exodus 33, binanggit yan, tanggalin talaga ang mga yan. Kasi ganitong background yan. Ang bansang Israel, galing sa kanyang lugar, pumunta doon sa Egypt hanggang naging bihag sila at nung dumami. 420 o 430 years, sila po naging bihag, sinaktan at iba pa. Ngayon, marami sa kanila ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano pa doon na rin sila pinanganak at marami na rin nangamatay doon. Pero alam nila kung sino ang Diyos nila. To make the long story short, kung ano ang meron sa Egypt, na-adapt nila. Kahit sa mga karatig bansa, kapatid, meron ako nabasa, mga kapatid, na libro, 50 Years in Rome, ang ginagawa ng mga ito ay sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Mga babae, hubot-hubad, ang pinakatabon ng kanilang katawan ay yung mga kwintas na mahaba, kapatid, na kung saan sila sumasamba araw at gabi sa kanilang goddess of fertility. Ang kanilang ginagamit na ganoon ay bahagi iyon ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan kung anong pinaglalagay sa kanilang mga katawan. Ang sabi ng Diyos, mag-iba kayo. Alisin ninyo yan ngayon. Okay? Yun ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Nawan, ganito naman. Ang daming mga 70 Adventist, kapatid, na hindi naman talaga naglalagay ng wedding ring. Si Mark Finley, kasal, walang wedding ring. Si The Bachelor, kasal, wala namang wedding ring. Si John's Monstra at iba pa, walang mga wedding ring. Now, ngayon kung ating papansinin, mga kapatid, marami pong mga gumagaya nito. Tanong, hindi ba tayo pwedeng ikasal kung walang wedding ring? Pwede hindi? Pwede. Ako kinasal ako, wala naman akong wedding ring. Mayroong ring, pero walang wedding. May wedding, walang ring. You see? Mga kapatid, marami kasing mga tao. Sampol na lang ha, hindi naman siguro nakinig ang kapatid ko. May magpakasal sa kanya, mga kapatid, isang Amerikano. Alam nyo magkano ang kanyang wedding ring, mga kapatid? 375,000. Enough nang patayin ka. Tama? Merong ibang wedding ring, mga kapatid, hindi lang basta wedding ring, may tampok pa, may diamante pa. Sapat nang mamatay ka.
Maraming mga tao, mga kapatid, na nagmamayabang sa kanilang wedding ring. Sa kultura ng mga Amerikano, pagka ikaw ay walang wedding ring, kung ikay dalaga, pangliligawan ka. Kung ang lalaki na walang wedding ring, nilalagawan din ng babae. Ako, mga kapatid, nakasubok ako yun eh. Pumunta kami ng Walmart, nagpili kami ni misis ko ng sapatos. Sabi ng Amerikana, "Hey, excuse me, can I talk to you for a minute?" I said, "Yeah, why not?" Alam niyo, kapatid, nung sabi itong babae, "You know what? You look like a Filipino to me." I said, "Yeah, I am a Filipino." "You know what? I love Filipino. Would you mind to be my partner?" I mean, my husband, something like that. Diretso, kapatid, di ko pa nga sa kilala eh. "You wanted me to be your husband, just like your partner, something like that?" He said, "Yeah, I like Filipino." I said, "Well, let me ask my wife. Wife, if you don't mind, would you mind to answer the question of this lady?" Sabi nung Amerikano, "Oh, is she your wife?" I said, "Yes." "Why didn't you tell me?" "You did not ask." Isipin mo, kapatid, kasama ko, misis ko, liligawan ka pa ng mga babaeng ito? Kasi nga, ang reason ng babae, wala dang wedding ring. May wedding ring ka o wala, may misis ka eh. O ano pa bang boxing dyan? Mga kapatid, hindi na kailangan maglagay ka ng wedding ring. Dapat maging tapat ang babae sa lalaki, ang lalaki tapat sa babae. Period. Liligawan mo ako, sorry, I have a wife. I'm already engaged to my wife. My wife is me is my wife. We are one together, and God binding us. You cannot enter unless there is what they call intruding, and that is a sin. So that's not good really. So mga kapatid, para sa akin, para wala ng katitisuran, wag na nating gawin yan. Ang iba nga eh, noong araw wala namang professional ring, tama? O, nagpo-professional ring na naman. Noong araw wala namang single ring. Ngayon may single ring din sila. Lahat na lang yata ng ring ay lagay na. Bakit? Tumutukoy kung anong kalagayan sila sa sosyedad. Ang ibang mga kapatid eh, merong millionaire's ring. Siguro sunod may billionaire's ring. Sa sunod, papatayin ka ring. Dahil lang sa iyong ring. So mga kapatid, para sa akin, para wag na po maging katitisuran. Lagi itong dinidiscuss ni Brother Johnson eh. Alang-alang sa biyaya ng Panginoon, wag niyong pahintulutan na tayo pa ang magiging dahilan sa ikatitisod ng ibang pinakamatayan ng Panginoon. Wag na nating i-insist yung mga bagay yon. Ang kagandahan, kapatid, ay hindi panglabas, kundi ang kagandahan pangloob. Gusto ng Diyos, simple ang mga kababayan at kalalakihan. Wag naman yung hindi nagtututbrush, hindi na rin naliligo, kasi sobrang kasimple. Wag naman ganyan, ha? Para bang, natatandaan ko, parang hulaan ko, ang ulam mo, kanina sa tanghalian ay malunggay. Mali, kahapon pa yon. Kasi nasa ngipin ng malunggay eh. Hindi, kahapon pa yon. Hulaan ko, ang ulam mo malunggay. Paano mo sabi? Nandyan eh, sa ngipin mo eh. Hindi, kahapon pa yon. Siyempre nyo, kapatid, kahapon pa nandyan pang malunggay. Huwag naman gano'n na sobrang kasimple, halos hindi na rin nag-ayos sa sarili. Hindi po tama yon, okay? Alright, konting jokes lang mga kapatid, inaantok na rin ako, pati mukha niya nakakaantok na rin eh. Sige, sunod na tanong. Last na yata yan. Last na siguro, opo, para... Mayroon lang ako, bago yung tanong na yan, gusto lang pong i-announce dito sa, mayroon pong pagbibigyan tayong isang tanong sa nagko-comment, yung kay Meg Bautista. Doon sa nakikinig na si Brother Meg Bautista, sasagutin po natin, ikaw yung last na aming paglilingkuran. Sige po, tuloy muna natin yung tanong dito. Kapatid, ganito, sandali lang po ha, ma-interrupt lang. Ayusin talaga ninyong tanong ninyo kasi naka-video kayo. Napapanood kayo buong mundo. Tapos alisin nyo na rin yun para makita, kamag-anak ko. Nagtatanong. Sige po, sister. Sige po. Sige po. Ang tanong ko lang po sa inyo, kung paano po ang depensa ng sitwasyong ganito. Nung po lalo na panahon ng hindi pa pandemic, ang mga anak ko po ay nagka-college, high school, at yung po dalawa kong apo ay nasa elementary. Ngayon po, may oras sila ng time ng katitismo. Ngayon po, ayaw silang palabasin dahil makinig na lang daw. Pag po naman sila'y nakikinig, na nakatingin daw po sa kanila, yung nagtuturo ng katitismo, na lahat daw po na nangyayari dito sa mundo ay gawa ng Adventist. Patay tayo Lagi dyan. na po kaming sinisisi. Kaya po pag minsan umuwi yung mga anak ko na medyo naluha-luha,
Mami, kung ano bang depensa? Sabi ko, itanong natin kay Lord o itanong natin kay Pastor kasi hindi naman ako masyadong maganda sumagot, baka magkamali ako ng sagot. Sabi nila, kaya daw nagdidilubyo, gawa ng mga sabadistang ayan. Kaya daw nabagyo ng malakas, napupurhisyo ang tao, gawa ng mga sabadistang ayan. Ang sagot daw po naman ng anak kong dalaga, bakit po kayo sa akin nakatingin? Sabi, ay dahil ikaw lang dito ang Adventist. Ay sabi po nila, ganon din po yung apo ko. Sabi niya, Mami Lu, sabi niya, bakit nasisisi? Ikaw, dahil lagi kang simba ng Sabat. Eh sabi doon nung nagtuturo ng katetismo, sinabi na nga daw nung pare, ay linggo, bago lagi naman tayong pupunta ng Sabado. Bakit lagi po kayong sinisisi? So ang tanong ko po, ano po ba sa Bible yung pinakamagandang sagot o depensa dahil hindi ko po masyado madepensahan. At ganon din po pala ako. Sometimes, pagka may mga okasyon, sinisisi din ako ng mga in-laws ko sa partido ng tatay ng mga anak ko. Dahil sabi, yan, nagpabinyag ka dyan. Ngayon, hindi kayo makakain ng baboy. Hindi kayo makakain ng mga seafoods. Anong gagawin natin ngayon? Lagi na lang kayong kabukod. Ang mahal-mahal ng baka, bibili pa kayo ng baka. Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pinakamaganda, wag na lang tayong pumunta pagka may okasyon. Kaya sometimes po, o malimit, pang may okasyon, di na lang kami napunta. Ang tanong po, kung ano pang pinakamagandang depensa. Ayun, ang tanong niya kung ano magandang depensa eh. Oo nga. Eh kayo mga defensor kayong dalawa, ano ang magandang may depensa? Eh, doon sa estudyante muna, mga kapatid, kung meron mang mga nanonood na mga kabataan at nakaka-experience ng ganon, yan ho ay panunuya. Hindi po walang katotohanan na ang Adventist ang may kasalanan sa mga nangyayari sa mundo. Tayo nga nagtuturo ng pagiging mahigpit sa pagtupad sa kautusan. Kung mayroon mang dapat sisihin, ito yung mga nagtuturo, wala na 10 utos. Hindi ba? Yung mga lumalabag sa utos ng Diyos, yan ang dapat sisihin. Kaya kung mayroon pong apektado sa mga ganon, pang-aasar lang ho yun, walang katotohanan yun. Dahil pag kayo ay naging Seventh Adventist, kung buong mundo Seventh Adventist, walang kulungan. Correct. Maging matino lahat, walang trabaho mga pulis. Alam niyo sa Batangas, pumunta kami doon sa Taysan, Batangas. Namatay yung asawa ng isang viewer po natin na si Brother Narty Perez. Yung kanyang asawa ay namatay at kami ay pumunta ron para makipaglamay. At pasensya na po kasi hindi magandang testimony. Masama ang aking tiyan. Kasama ko Brother Leo, no? Oh, kami, yung misis ko at si Brother Leo. Pumunta kami doon. Talagang kailangan ko talaga ng CR. Ang kagandahan naman doon, pagdating namin doon, sa church, hindi pa namin alam kung saan yung bahay na pinagburulan. Pagtingin ko, bukas yung simbahan, bukas yung gate, bukas pati pinto. Kaya ibig sabihin, nakapag-CR ako. Sabi ko, ang daming mamahaling gamit doon sa simbahan. Bakit hindi man lang ito binabantayan? Wala talagang tao. Paglabas ko, Sitio Adventist. Sitio Adventist. Eh kaya pala naman mga Adventist pala nakapalibot. Kaya kahit hindi ilak ang simbahan. Nakuha po ninyo, iyan ay isang malaging pang-uuyam, panglalait na lang, nababalik ta rin. Ang Seventh Adventist ay nagtuturo ng pagiging matapat at masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya kung meron man ditong nagiging dahilan, alam niyo, sinasabi po doon sa aklat ng Apokalipsis na ipapahamak sa 11-18 na parurusahan ng Panginoon nagpapahamak ng lupa. Hindi po mga Adventist yan, mga kapatid. Hindi po sakit ng ulo ang mga Seventh-day Adventist.
Correct. Manapa, kung meron mang dapat sisihin, ito may mga bit-bit ng Biblia, may mga programa din sa TV. Wala nang 10 utos. Yan ang dapat sisihin. Ibiro mong yan nga ang bakod sa illustration ng ating pagdudoktrina. Yan ang bakod para magkaroon ng peace and order. Ituturo ngayon. Wala na. Yun po yung ating masasagot. Ibigay ko muna kay Evangelist Dizon bago yung mayroon pa siyang susunod yung tungkol naman sa kanya. Mga kapatid, alam po ninyo, wag na lang po kayong magdamdam. Pero darating talaga ng panahon na kahuli-hulihang bagyo at lindol ng lupa, lahat ipapatong yan sa Seventh-day Adventist. Sa huling mga panahon. Pero hindi pa naman ngayon Jacob Strobel. Di ba? Kung ang lahat lang ng tao ay sumusunod sa itinuro ng Seventh-day Adventist, sundin ang 10 utos, walang bilangguan, walang ibibilanggo, walang hulihin, wala ding manghuli. Tama? Walang rebelde, wala ding pagre-rebeldihan. Tama? Walang mga magulang na manawagan ng pulis, hulihin mo itong batang ito kasi masyadong sakit na sa ulo, kasi mag-alang sa magulang. Kung ituro lang ang kautosan ng Diyos, kapatid, sabihan ko kayo, walang politikong magnakaw kasi hindi niya imbutin ang hindi kanya. Tapos ang Seventh-day Adventist pa, ang pagbintangan ng lahat ng kasamaan, pumunta raw kayo mga kapatid sa bilangguan kung saan na marami. Seventh-day Adventist, Katoliko. Alam na. O, bakit naman tayo ang pagbibintangan? Para bagang, konti lang ha, nagalit yung bakla, sabi ng bakla, pagka lumindol, kami pagbintangan. Pagka nagbagyo, kami din. Pagka may ipo-ipo, kami din. Ano kami, makapangyarihan? Ay, grabe. Kawawa naman yung mga yun. Pinagbintangan na lahat Lahat na lang sisi amin. Mabuti pa si Mateo, sabi niya, ang magpatuloy hanggang sa wakas, maliligtas. Pambihira naman Kapatid, tama yan, panunuyalan po yun. Kung ang lahat lang ng tao ay masunurin sa kautosan ng Diyos, walang sakit sa ulo. Hindi mo na kailangan ng barangay tanod. Di ba? Kaya nga kung ang tao ay nagmamahal sa kanyang kapwa, sabi ni Apostol Pablo, kung mahal mo yung kapwa, wala nang kautosan. In short, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Hoy, pastor, hindi yan applicable sa amin dito. Lahat kami nagmamahalan. O kaganda lang, di po ba? Kami nagmamahalan, pero bago ka lang ng nakaw istorya na lang yan. Kaya mga kapatid, ang totoo niyan, hindi tayo dapat malungkot kasi ang mga taong nagsasalitang ganyan, nanunuya naman talaga. O bakit tayo matakot sa kanila? Sila nga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, doon sa inyong anak, huwag po silang matakot, huwag po silang mahiya. Dapat nga silang magpasalamat kasi special sila. Sa lahat ng bata na tinuruan ng katisismo, sila lang ang Seventh-day Adventist na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Silang nagturo ng katisismo, lahat sila nagturo, wala ng kautusan. May kautusan nga ang mga aso, may kautusan nga mga pusa, may kautusan nga mga rebelde. Diyos pa kaya, langit at ang lupa ang minamanage niya. Ang tawag niyan, sister, common sense at saka sense of the common. Di ba? Tapos, tayo pang pagbibintangan. Ano tayo? Makapangyarihan. Sige, sunod. Okay, last question na siguro ito. No? Okay na po mga kapatid. Meron lang po akong ano yun? May hawak na may kuha. Nagpapasalamat din naman po ako na... Ay, hindi. Meron pa pala. Oy, Yung tungkol kalawa. sa iyo. Yung tungkol sa kanya na sinisisi daw kasi pagka pupunta roon, ano yung mga pista-pista o gathering ninyo o ng mga magkamag-anak siguro. Okay, maganda yun. Sinisisi kasi ayan tuloy, nagpabautismo, hindi na makakain ng yun tuloy, mahal-mahal na baka. Hindi po, parang pinalabas tuloy, magastos kayo. Di sabihin nyo, kamatis daw sa amin, okay na, di antipid. So, ibig sabihin ng mga kapatid, si Daniel, ang kanyang mga kasamahan, sinubok, pinakakain ng pagkain ng hari. Di ba? Pero nanghawakan sila sa kanilang paniniwala. Hindi sila kumain. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Talagang susubukin tayo, mga kapatid. Tingnan nyo ha, tandaan nyo, ang pagkain gagamitin ng kaaway para subukin. Si Kristo, sinubok dahil sa pagkain nung nag-fasting siya, di ba? Itong bato, gawin mong tinapay. Di ba? Si Esau, pinagbili ang kanyang pagkapanganay dahil sa pagkain. Si Adan at si Eva, tayo, apektado tayo dahil sa pagsubok sa pagkain. Huwag nang maulit doon sa inyong mga kamag-anak.
Ano? Apo. Huwag na ho kayong mapaulit doon. Apo. At nagpapasalamat din naman po ako at ang narinig ko sa mga tao, mababait daw ho yung mga anak ko kasi mga walang Amen. bisyo. Kita mo Diyan na. Diyan na lang kayo bumawi. Wala pong Wala naman eh. maglalasing, walang naninigarilyo, nakapokus sa trabaho. At Yan. Amen. Ayun. Ay, ito meron lang akong konting isi-share, ano? Yung pong, ako po ay bunga ng nagsimula ang pagiging Adventist sa persecution sa isang kapatid. Ganito po yan. Kasi kami, pamilyang Katoliko. Naging Adventist ako dahil sa bayaw ko, asawa ng ate ko. At yung bayaw ko, naging Adventist dahil sa kanyang kapatid. Yung pong kanyang kapatid, nanonood din sila minsan, si Brother Esmeraldo Lungkayana sa Amugis, Pastor. Naging Tama. district mo yon. Yes. Siya ang pinakaunang naging Adventist sa buong pamilya ng Lungkayana sa Masbate. No, sila po yung mga debotong Katoliko, siya po yung naging Adventist. Nako po mga kapatid, pinipersecute siya ng kanyang mga mga kuya, mga kapatid. Kasama ho doon yung aking bayaw. Talagang sinasadya nilang magluto ng baboy, pusit, lahat mga karumaldumal. Di ano gagawin niya? Maggulay na lang at talbos, ganyan, dildil ng asin, kumbaga, ganun. Talagang nanindigan siya mga kapatid. At dahil sa lagi siyang ginaganon, ang ginawa niya, umalis siya, pumunta ng Bicol, nag-call for tour, nag-canvas. Kasi dahil sa sila ay close na magkakapatid, mga kaibigan, mga kapatid, taga-subaybay, namimiss din siya ng kanyang mga kapatid. Ayan kasi, sabi ng nanay, kasi alam nyo nang hindi kumakain, inaanon po ninyo. Hanggang sa tumagal siya doon, hindi bumalik. Hanggang sa dumating yung time na, sige, pag bumalik dito, wag na nating i-persecute. At nung bumalik siya mga kapatid, to make long story short, unti-unti nakita sa kanyang buhay ang pagbabago hanggang sa ang kanilang buong pamilya. Daming mga kamag-anak naging Adventist. At doon din ako naging Adventist dahil sa bayaw ko. So bunga din ako ng mga kapatid ng persecution ng mag-uusig na nagtagumpay, nagnanindigan at hanggang ngayon tuloy, hanggang sa akin nakarating. Kaya ang pagsubok na yan mga kapatid, bahagi na po yan sa ating mga buhay. Huwag po tayong magtaka kasi yan talaga ang buhay po natin dito. Kailangan natin pagtagumpayan yung mga bagay na yan. Ayun. Ganda. Okay. Ayun po. Wala na ako kasi wala na ako madugtong kasi bunga na siya ng persecution. Ayan. Ilas na ito yung naipangako ko po na si isang nagko-comment ho dito, si Mig Bautista. Paano daw ninyo mapatutunayan na galing sa Diyos ang Seventh-day Adventist? Malupit yung tanong niya ha. Oo nga. Paano nyo mapapatunayan na galing sa Diyos ang Seventh-day Adventist? Sa atin kasi madali. Oho. Madaling Sa kanila. patunayan. Para lang, napakadali ho. Brother Mig Bautista, kung ano man ang kinaaaniban mong samahan. Kung sinabi mo sana, ako patutunayan ko na ang samahan mo ay hindi galing sa Diyos. Kasi kung sa Adventist, madali. Ito lang po yan. Maghanap kayo ng doktrina ng Adventist na hindi galing sa Diyos. Pag meron kayo nakita, hindi nga ito galing sa Diyos. Pero kung ang doktrina ng Adventist ay mapatutunayan lahat ay sinabi at inutos ng Diyos, natural. 100% galing sa Diyos ito. Kaya kung meron mang hindi galing sa Diyos, yan yung mga nagtuturo na wala sa Biblia at hindi inutos ng Diyos. Ayun. Yan po yan. At sample na dyan, yung pagpapalit ng linggo o pangingilin ng pinalit yung linggo sa Sabado. Saan sa Biblia yan? Wala pong ganyan. Saan sa Biblia? Kainin mo yung baboy. Wala. Kung anong linaw ng pagbawal ang baboy, siyang labo naman ng kanilang pagtuturo na pwede nang kainin. Wala sa Biblia, kainin mo yung baboy, pwede nang kainin. Meron talang talata, malabo pa sa sabaw ng pusit. Nako. Malabo pa sa sabaw ng pusit na may pagtuturo na pwede nang kainin. Ang malinaw, bawal yung karumal-dumal. Mag-ikapo ka. Ang nagtuturo ngayon, hindi na pwedeng mag-ikapo. Wala naman talata. Hindi na kailangan sundin ang 10 utos. Wala rin talata. Manapa, sa Adventist, lahat yan itinuturo. Therefore, ang Seventh Adventist, galing sa Diyos. Yan ho mga kapatid. Unang-unang Sabadista, ang Ama. Pangalawa, ang ating Panginoong Hesus sa Lucas 4:16. Pero share ko naman sa inyo, naubos ko na eh. Pastor? Binasa ito ni Brother Jomel kanina, 7:17 ng Juan.
Pakita nga natin. Paano daw makikilala kung ang Seventh-day Adventist ay galing ba talaga sa Diyos? Tama ba yun? Yun ba yung tanong? Opo. Ha? Oo. Ito mga kapatid, malalaman natin. Bagamat walang Seventh-day Adventist dyan, pero dito mo makikilala. Pakibasa. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So paano daw makikilala kung ito'y sa Diyos? Sa pamagitan ng Doktrina. turo, doktrina, teachings. Sabi ni Brother Johnson, sige daw, kumuha kayo na kahit isang doktrina ng Seventh-day Adventist kundi galing sa Biblia. Ewan ko. Wala. Wala talaga. Kaya nga yung mag-debate sana kami noon mga kapatid, nung sa Baptist pastor, Bible Baptist pastor, patutunayan daw niya na si Ellen G. White ay bulaang propeta. Ang tagal ko nang pinag-aralan yan kung paano ko butasan si Ellen White. Nabutasan na lang ako, di ko pa nabutasan yan. Kaya natuwa ako, baka sakaling mayroon siya, umatras naman. So mga kapatid, kahit kailan, wala akong alam kung anong doktrinang mayroong pinaniwalaan ng Seventh-day Adventist na wala sa Bible. And I'm asking you, to those who are viewing now, baka meron kang alam, turuan mo naman ako o kami. Kapatid, sabihan ko kayo, kahit kailan, makikilala, hindi sa pangalan ha, makikilala sa doktrina, sa teachings, sa katuruan. Dapat po buong katotohanan. Ang buong katotohanan, yan po ang sinusunod ng Seventh-day Adventist ayon sa Biblia. So paano makilala? Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban. Kaninong kalooban? Sa Diyos. Paano sa makilala? Ay makilala niya ang turo na ito'y sa Diyos. Kung ito'y sa Diyos, makilala ang turo. Ang turo, makilala kung ito'y galing sa Diyos. Vice versa. So paano makilala? Alamin niyo po, ang 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist. I would like to encourage you sa nagtanong po, panoorin niyo po ang Jesus is Coming Again Ministry. Tulad ngayong gabi, ay pang topic natin ay pang 20, which is about the Sabbath. So mga kapatid, inyo pong pakinggan ang 28 fundamental beliefs. Diniscuss din yan ni Brother Johnson at saka ni Brother Richard ang 28 fundamental beliefs. If I were you, just try to see what are the teachings or the doctrines of the Bible. By then, knowing then you will be able to know the true church of the living God. Amen. Amen. At, Awit mo na. Last na to para awit mo na. Opo, meron lang po akong gustong i-promote, baka magustuhan po ninyo. Ito po hindi naman hanap buhay, kundi gusto lang po namin na mayroon kayong magamit sa church. Yung pong mga songbok na mayroong tutorial ng keyboard, piano or organ, meron po dito mga awit sa church. At ito naman po ay may guitar tutorial yan, mga lesson, guitar chords, mga kapatid. Gawa po ito ng isang pastor po natin na magaling po sa music. At ang pangatlo po, mga kapatid, ay ito po, ilang kopya ng siguro, tatlo lang yata ito. Dalawa na lang, lakas mag-promote, 2 piraso lang pala. Ito po ay care group guide na for all occasion, yung po mga care group natin. Meron po tayo itong pang Bible study, outline, pang mga topic. Doctrinal din. Tapos, meron pong para sa devotional, nature talk, short talk, mga services, may mga pang sermon, meron din po dito, litany, funerals, mga pagdalo sa mga bedridden, mga house blessings, at saka may mga suggested na rin mga awitin. So ito po ay pinapapromote sa atin ng isang kapatid po natin, si Brother James, dahil nga po sa meron po mga gusto magkaroon nito, pero mahirap naman kung magbabayad pa ng LBC. So dinadala po namin sa mga iglesia, baka sakaling mayroong magustuhan ninyo, ay ito po, dadalawan na lang po talaga yung natitira nito. Kung gusto po ninyo, ay pwede po mamaya pagkatapos ng program, tama-tama, sunset na rin po. So, wag po kayong aalis dahil kakanta po ang, sa mga nanonood, ay kakanta po ang grupo ni Pastor Jumel bilang closing song na rin. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumubaybay. Thank you po mga kapatid, mga kaibigan. Lagi po ninyong sundan ang programa ng pag-aralan natin. I-like at i-subscribe po niyo ang bagong YouTube channel na pag-aralan natin. Kung meron po mga kapatid dito, hindi po nakaka-follow ng ating page sa pag-aralan natin, paki-like and follow. At sana maging katulong lagi namin kayo sa pag-share ng ating mga video para lalo pong marami ang marating nito. So maraming salamat at ngayon,
ay ibigay natin ang pagkakataon sa ating mga awit. Maraming salamat, Brother Johnson. At before ko makalimutan, pinopromote din namin ang aming YouTube channel, Gospel and Music Ministry. Marami po kami mga awitin doon na original composition. Yung pong inawit namin kanina sa Divine ay original composition po yun ng inyong lingkod, kung si Kristo ang sandigan. At marami pa pong iba, mga kapatid. Search niyo po sa YouTube, Gospel and Music Ministry. Nandun din yung record ng debate namin ni Pastor Puentes nung nakaraang Martes ng gabi. Awitin na namin. 4 po ang aming huling awit, request ni Madam Director. 3 lang, sabi niya 4. Sige. Una naming awitin, More, then Brother Daniel, siguro alam ng mga matatanda yan. Tapos, Jesus, itong aking awit. At yung pang-4, yung compost ni Brother Johnson na Ang Tinig sa Ilang. Ni-request kasi siya po ang composer noon. Aawitin. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Before creation you knew my name. You formed my life in your hand. You breathed in me and I came to life. You heard my voice when I cried. You put a touch in my fingertips. You put a song on my lips. You touch my eyes and I see the world. My ears to hear your words. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Before you knew you loved me so. When I had no place to go, you came to me when my way was lost. Your love flowed from a cross. You put a warmth in your heart so cold, made me a lamp in your fold, gave me a purpose, a destiny. Lord, you set me free. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Sometimes the future seems so unsure. Sometimes my heart is afraid. I draw my comfort from knowing you. Lord, you are my friend. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens,
is more than forevermore, than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forevermore. Tawagin natin yung ating mga nakadilaw dyan. Padalan natin yung gitara. Asan na yung grupo natin? Oh, Brother Daniel. Oh, Brother Daniel. Where are you? Down on the lion's den, oh brother Daniel. Where are you? Down on the lion's den, oh brother Daniel. Where are you? Down on the lion's den, oh brother Daniel. When the Lord comes passing by, You know you're gonna play on your golden harp. You know you're gonna play on your golden harp. You know you're gonna play on your golden harp. How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? oh, Brother David. Where are you? Down on the lily of the valley, brother David. Where are you? Down on the lily of the valley, brother David. Where are you? Down on the lily of the valley, brother David. When the Lord comes passing by, are you gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? Oh, Brother Jonah. Where are you? Down on the belly of the whale, oh brother Jonah. Where are you? Down on the belly of the whale, oh brother Jonah. Where are you? Down on the belly of the whale, oh brother Jonah. When the Lord comes passing by, how do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on your golden harp? How do you know you're gonna play on
your golden harp. How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? Oh, brother, thank you. Where are you? Up in the sycamore tree, oh brother, thank you. Where are you? Up in the sycamore tree, oh brother, thank you. Where are you? Up in the sycamore tree, oh brother, thank you. When the Lord comes passing by, how'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? How'd you know you're gonna play on your golden harp? My Lord. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ang buhay ko, nadarama lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa'yo, sinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon, na tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo
Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Tinatawagan ko si Brother Johnson. Nasaan ba si Brother Johnson? Sa likod. Brother Johnson, please come over here. Ayan. Ang awitin po namin, last song po ito. Ang pamagat ay Ang Tinig sa Ilang. Original composition by Brother Johnson Amican. Sa. Ayan, pangkalahatan na po ito. Ay, hindi. Ako naman hindi talaga mga awit eh. Ayan. Ayan na. Kapatid ba kayo? Ito lang po yan. Hindi, okay na kasi pang pinali lang itong akin. Basta. Eh, talaga. Gusto ko lang. Hindi abot. Palit na lang kayo. Palit tayo. Ito. Ito yan. Ito. Pa-practice lang po kami. Ang Tinig sa Ilang. Composed by Brother Johnson Amican. Ang dating daan na tinatahak ko, madilim at di alam kung saan patutungo. Palaging magulo ang dating buhay ko. Hindi ko nababati ang hantungan nito. Ngunit nang aking marinig ang tawag mo, tuluyan ang bago ang buhay ko. Dating daan ay aking
upang tuloy na ikaw ay mapaglingkuran. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Ang tinig sa ilang ay inyong pakinggan, tinig ng paghahandang Diyos ang pinagmulan para sa taong nasa kadiliman at di alam ang liwanag ng katotohanan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Kaya ngayon ang tangi kong hiling sa'yo, tulungan na magtagumpay sa sanlibutan ito. Naway palakasin ang kahinaan ko at sa iyo'y maglilingkod hanggang pagdating mo. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Ay tinig mula sa Diyos. Ay tinig mula sa Diyos. Praise the Lord. So akin pong tinatawagan si Elder Ariel, Elder Erning Nipolo, Pastor Billy, dito po. Pastor Louie, dito po kayo. Dito po, dito. Idamay na rin ho natin, sama natin ating mga mahal na diakono, ito mga kalalakihan. Yan. Alam niyo ho, kanina pa ako gustong mangyak-ngiyak sa sobrang katuwaan, kaligayahan na nadarama. Ang amin pong sabat sa Panginoon ay inyo hong pinasaya. At hindi namin akalain na ang February 13 ay magiging special para sa Hillsdale Church. Praise the Lord. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kayo po ay nadalaw niyo po kami. No, alam ko, God's will po ito. Pangalawa, nagpapasalamat po ako sa guidance po niya talaga. I salute you, God. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid sa Hillsdale, sa lahat po ng ginamit ng Diyos para kasama ho namin sila sa excitement. Alam niyo, hindi ho madali mag-prepare ng ganito. And by your experience, alam niyo po yung proseso na dinadaanan. Hindi siya madali. Especially galing kayo sa iba't ibang panig ng archipelago.
So yan po, nagpupuri ho kami sa Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatid mula sa aming distrito. Andiyan sila Kuya Riwel Sulit, mag-asawa. Yung ibang mga taga-bayan po kanina, meron pa ho tayong visitor from Chaong na nagpunta ho rito. Ma-witness po kayo, makita. Ate Lucy, thank you. Oho. Yun nga lang, yung mga kapatid natin na member po ng San Pablo, umalis sila kasi meron po silang church board. Meron nga kaming invitation doon. Ayun, Sa alam San ko, Pablo. ibubuk ho nila kayo, lalo na. At nagpapasalamat ako sa inyo, hindi ko na ho kayo maisa-isa. Thank you very much po. Prayers nyo, salamat, support nyo sa pagkain, sa financial, ganun din. Ngayon, I hope this is not the last na kayo makasama po namin. Sana sa susunod, hindi ho ito yung first and last. Brother, malamang kasi ang dami palang tanong doon. Oo, marami. Hindi nga matapos doon eh. Nagtataka Pagdating ko lang sa ho. labas, Yes po. ang dami pala. Ang dami pala, especially yung mga babae. So yan, paghahandaan po natin yan, paghahandaan natin yan. At gusto kong magsalita si Pastor Billy. Siya ho yung aming tumatayong pinaka-mentor dito po sa Hillsdale. Si Pastor Billy, nasaan? Nag-uumapaw ang kagalakan namin, mga kapatid, unang-unay sa Panginoon. Amen po. Dahilan sa malaking kasiglahan ang nagawa ng grupo ninyo. Amen. Ginagamit kayo ng Diyos. Hindi nyo alam marahil, ang inyong lingkod ay laging nakikinig sa Hope Channel. Amen po. Hinahanap ko lang yung iba na hindi yata ninyo nakasama. Brother Richard po yun. Kaya ako'y natutuwa, mga kapatid. Kung ito'y magpapatuloy, ang ating gawain ito, madali nang matatapos ang gawain ng pangangaral. Kaya ipagpatuloy natin ang ating pagtatalaga, lalo tigit ang suporta ng mga kapatid, upang sa gayon, ang gawain natin ito na ibinigay sa atin at ipinagkatiwala sa atin, mga minamahal na mga kapatid, lahat ng ating mga kaanib ng church ay handang sumalubong Amen. sa ikalawang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. God bless, mga kapatid. Tuluyan tayong maging tapat sa ating Diyos. God bless. Gusto kong pasalamatan yung technical team. Pwede hong kumaway yung nasa likod ng camera. Sinasaluduhan ho namin kayo. Hindi po biro yung ministry na ginagawa nyo. Kapatid, thank you so much. Hindi ko alam. Palakpakan po natin, mga kapatid. Hindi ho biro, hindi ho madali yung kanilang ginagawa. Yung team ni Pastor Jomel, thank you so much from Taguig. Yung team ni Brother Johnson Amican, thank you so much po. Pag-aralan natin team. Sa Jesus is Coming Again Ministry by Pastor Cesar Dizon Jr. Thank you so much po. Thank you, Brother Johnson. Thank you, Pastor Jomel, sa wife mo. Doon sa mga new anchors him, thank you so much po. Napakagaling nyo hong umawit. Pagyamanin nyo pa ho lalo yan at marami pa hong mabless. Sa lahat, maraming salamat po sa inyo. Doon ho sa hindi ho namin nabanggit. So palakpakan ho natin, Panginoon, mga kapatid. Yan lang ba ang palakpak nyo? Yan, maraming salamat po. So kami po'y mananalangin. And after ng panalangin, meron ho kaming inihandang konting merienda para sa atin ho lahat. Dito ho tayo sa likod. Pero after panalangin pala, bago ho kayo bumaba dyan, magpapapicture ho kami. Okay lang po ba? Okay. Para may souvenir ho kami as church. Okay. Pastor, kayo ho manalangin. Mananalangin po kayo. Tapos, tatapusin po ni Pastor Billy. Pray. Mananalangin kayo. Hello. Yan, Pastor, sa inyo to. Tayo'y pumikit. Tayo'y manalangin. Mahal naming Diyos, mapagpalang Ama na sa mga langit. Kami po'y nagpapasalamat sa patnubay ng inyong banal na Espiritu sa pag-iingat at pangangasiwa ninyo sa takbo ng aming paglilingkod. Salamat po, mahal na Diyos, at inyong pinarating ng payapa ang inyong mga anak na ito. Amen. At amin pong
Inaasahan na hindi ito ang katapusan, kundi ito pa lamang ang simula na sila ay makakaparito sa amin. Salamat po, mahal na Diyos. Bendisyonan kami, alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa patuloy naming pananalangin, nagagalak ang aming puso dahilan, Panginoon Diyos, sa inyong mga lingkod na tinawag. Upang sa gayon, Panginoon, ang lubos naming pananampalataya, lubos naming pagtitiwala sa dakilang Diyos, ay lalong sumisigla samantalang kami naglalakbay sa buhay na ito. At kami patuloy na aming ginagawa ang mga tungkuling dapat naming gampanan. At kung kayo dumating na, Panginoon, maraming kaluluwa ang handa upang sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Pagpalain ang grupong ito, Panginoon Diyos, patuluyan niyo silang lukuban ng kapangyarihan at karunungang buhat sa langit upang matapos na. At kung matapos na sa mga puso ang gawain, ay matapos na rin, Panginoon Diyos, sa sanlibutang ito upang kami ay tumaan doon sa tahanang inihanda niyo sa amin. Maraming salamat sa inyong pagtugon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pamamatnubay sa aming mga kapatid na ito. Sa pangalan po ng aming mananakop na si Jesus. Amen. O mga kapatid, pag-aralan natin ministry, kapitulo, versikulo, Jesus is coming again.